Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Diyan po sa ating mga aeropuerto, sa ating pong airport, halimbawa dito po sa NAIA, dito pala sa NAIA, napakaraming mga pasahero ang nadi-deny na pumasok po sa ating bansa. Ito nai-stock up po sa ating airport at ang mga dahilan po niyan yung kanilang pagkakasangkot sa mga kaso sa kanilang mga bansa. Ang iba ay may conviction of crimes sa kanilang mga bansa. Ang iba naman ay blacklisted po dito sa atin. O kaya meron pong Interpol alerts na inisyu laban po sa kanila. So naandyan po lang sila sa isang holding center. Isang tinakpan lamang ng plywood na porsyon diyan po sa airport. At alam nyo, ang dapat dito, pag mga ganyang nadi-deny, hindi po pinapapasok sa ating bansa, karaka, pinababalik yan po sa kanilang pinanggalingan. Noon po palang taon 2023, alam nyo na nasa 3,300 more or less na mga pasahero ang hindi po pinapasok sa ating pong bansa. Sa iba't iba pong kadahilanan. Siguro sa ibang bansa meron din ganun. At even yung kahapon po may lumapit sa atin, humihingi po ng advice, humihingi po sa atin ng tulong. Pagkat siya sana ay papunta ng Malaysia, from Malaysia papunta siya ng Thailand. Hindi po siya pinaalis. Kung merong hindi pinapapasok, meron ding hindi pinapaalis. Pagkat ito naman protection din ng mga pasahero na kung sa tingin po nila hindi naman tama ang pupuntahan at wala silang tamang travel documents, tama rin lang na wag na pong paalisin. Yung pong lumapit sa atin kahapon, ang kanyang biyahe bilang isang turista. Pero napag-alaman po natin na yung palang sadya niya, yung pakay niya, kaya siya pupunta ng abroad. Meron po siyang mga kausap na from Malaysia, lilipat po siya ng Thailand. At pagdating sa Thailand, doon siya may nakahanda daw na trabaho sa kanya. So yung mga tinatawag nating undocumented OFW. Ang problema dito, napakahirap po ng ganyan mga kababayan. Yung mga kababaihan po natin na nagnanais magtrabaho abroad. Pag ganito po ang lagay, wag na po kayong pumatol sa ganyan. Dahil pag ganito po ang mga biyahe ninyo na wala namang tamang dokumento pagkat kayo ay aalis bilang turista, ang pocket money nga ninyo kukunti. Baka po kayo ay malagay sa alanganin. Kalimitan po ang ganitong mga nagbibiyahe, lalo po mga babae. May hitsura pa naman yung babae na lumapit po sa atin. Baka po pagdating ng araw, pagdating ng oras, diyan po sa kanyang patutunguhan, kung hindi maging drug courier, maging prostitute. Yan po ang mga nangyayari sa mga kababaihan natin na bumibiyahe po abroad, lalo na kung ang kanilang mga pupuntahan hindi naman mga bansa na talagang nangangailangan ng mga OFW. Like Thailand, ang pupuntahan magtatrabaho sa isang casino. Yun po ang sabi sa kanya. Ano ang trabaho mo sa casino? Hindi ka naman marunong humawak ng cards. Maaari, posible, na ang maging trabaho mo doon ay prostitute. O di nakakaawa po pagdating doon, hindi niya alam na ganun pala ang kanyang pupuntahan. Ang iba naman, from one country to another, ipapakidala po yung kanilang mga bagahe. Ihatid mo ito doon. Yung pala ang laman droga. O ano nang kalalabasan po nito pag siya nahuli?
gaya po nung isang Pilipina na hanggang sa ngayon ay nasa Indonesia nakakulong. Hindi po, bumisita na dito yung Pangulo ng Indonesia. Wala tayong balita kung ito ay binigyan na ng kalayaan. Hindi pa eh. Wala pa. So, kalimitan po sa mga Pilipino o Pilipina, lalo na nagbibiyahe po papunta ng ibang bansa na wala namang tamang dokumento at hindi po dumaan sa tamang proseso at tamang ahensya, more or less kayo po ay masasadlak sa kapahamakan. Kung hindi drug courier, ang bagsak ninyo ay prostitute. Maigin na lamang. At ito ay napigilan. Napigilan po ng Bureau of Immigration. Diyan po sa airport. Pagkat inimbestigahan siyempre nung immigration, anong pakay mo sa iyong pupuntahan? Ay lalo babae, may hitsura. Ay delikado. Walang dokumento. Ang kanya lang ay passport. Siyempre kung papasok ka bilang turista sa isang lugar na hindi naman kailangan ng visa, tatatakan lang yung passport mo ng entry visa. Pero meron lamang pong duration kung hanggang kailan ka doon. Hindi pwedeng magtatrabaho ka o kaya kung ano ang iyong pakay maliban po sa pagiging turista. Saan ka naman nakakita? Yung nag-provide ng kanyang pocket money na 20,000, galing sa kamay ng iba. Sino naman ang magmamagandang loob sa iyo na turista ka, bibigyan ka ng pocket money na 20,000? Natural, babawiin yan sa iyo. Ikakargo yan sa kikitain mo. Pati ticket mo ang bumili, ang nag-provide, yung kausap mo. So malamang ito pong nakausap niya, sindikato. Malamang na ang kanyang recruiter, sindikato. So delikado po ang magiging lagay mo pag ikaw ay, kung ito po ay natuloy, ay delikado. Pero ang nakakalungkot po, itong mga sindikatong ito, lahat ng connection meron po sila. Saan ka nakakita? Yung isa po sa mga connection niya, kwento niya sa akin, yung isa sa nakipagpulong sa kanya o nag-ayos ng kanyang pagbiyahe, labas-pasok sa Bureau of Immigration. At may picture pa sa harap ng tanggapan ng chairman ng commissioner ng Bureau of Immigration and Deportation. Hindi naman sila empleyado ng immigration. Bakit sila malayang nakakapasok sa tanggapan po ng Bureau of Immigration? Yan po ang question. At ang ginagamit pa, halimbawa, para daw hindi ma-question. May mga modus pong ganito. Tandaan nyo po, yung ating mga kababayan, lalo na po mga kababaihan, na nais pong magbiyahe papunta po ng abroad. May ginamit pong isang NGO. Ito pong NGO na ito, akala mo'y totoo. Nagpapakilala na sila ay Interpol. Sila ay operatiba ng International Police. Ang masaklap, may mga travel order pang ginagawa. May mga travel order pa silang ini-issue doon sa magbibiyahe na kunyari, ito ay kanilang operatiba at sila ay pupunta ng abroad para mag-report doon sa kanilang headquarters na naandoon daw sa Thailand. Ito ay isang modus. Kundi bakit ito ay pinapayagan na gamitin? Isusulat po natin ito sa Campo Crame at sa iba pang mga ahensya na dapat po nating dulugan ito. Itong isang organisasyon na ginagamit po ay Intelligence at Anti-Crime Organization ang pangalan. Protective Intelligence Anti-Crime Organization. At mayroon din silang ini-issue mga temporary, kunyari, duty travel order para sa mga magbibiyahe. Ginagamit po itong modus. Ginagamit po itong paraan para hindi po questionin sa Bureau of Immigration paglabas. Ano yan? Natanong po siya doon sa immigration, na-imbestigahan siya ngayon. May dala siyang ganito.
tinawagan ngayon yung sinasabi niya ang kanyang senior officer. Abay, hindi magkakilala. Abay, paano yun? Binigyan ng travel order, nakapirma yung sinasabing regional chief ng NCR nitong organisasyon na ito na Interpol kuno at sinasabi pa na may itinawag na daw sa legal department ng Bureau of Immigration o di kung medyo engot-engot yung immigration officer na nag-interview, paalalabasin na po ito. Mabuti na lamang yung immigration officer na nag-interview hindi engot. At ito ay in-refer sa ahensya na nag-iimbestiga po ng ganito. Kaya ito ang sa tingin po natin, walang kinalaman po ang commissioner ng Bureau of Immigration o kung sino pa man doon, pero mayroon po itong contact. Posible na mayroon po itong contact sa loob o kung sino yan ay aalamin natin. So mabuti na lamang at hindi po napaalis itong babae. Pagkat kung ito ay napaalis, malamang kung hindi po prostitute ang mapupuntahan, ito ay magiging drug courier. O kaya anong trabaho na ibibigay po sa kanya nitong mga sindikato. So ito po ang dapat na labanan natin. Tayo po mga autoridad, sabagay mayroon pong task force nito na yung interagency na naka-standby po dyan sa airport. At marami na po silang naimbestigahan ganito, pero bakit nagpapatuloy pa rin hanggang sa ngayon? Bakit nagpapatuloy pa rin itong mga sindikatong ito na nambibiktima ng mga kababayan nating mga Pilipino na gusto pong magtrabaho at pumunta abroad? Yan ang problema Pagkat ito naman mga sindikatong ito po ay hindi ito magpapatuloy ng kanilang mga maling gawain na mambiktima ng mga kababayan natin kung wala itong koneksyon, wala itong contact. At mismong mga nasa Bureau of Immigration, sila ay duda na talagang may contact, kaya maingat din sila pagkat hindi nila alam na yung palang kasamahan nila yun ang contact nitong mga sindikatong ito. So labanan po natin ang ganito at wag po tayong pabiktima. Wag po tayong padala sa kanilang mga pangako na pag ikaw ay nakarating sa abroad, meron kang magandang trabaho. Kung magandang trabaho ang ibibigay sa iyo, abay dapat dadaan sa tamang proseso. Dadaan po sa ating tamang ahensya ng pamahalaan na nagpo-proseso po ng mga dokumento para dito sa ating mga kababayang Pilipino na nais pong magtrabaho abroad. Okay, so yan po ating pong tutugay-gayan kung ano po ang iba pang mga modus dito at kung ano po ang magiging follow-up natin. Babantayan po natin ito at pinapaalam po natin sa publiko na meron pong ganitong modus. At may mga escort pa yan. Abay, kunyari, in-escortan ng organisasyon, ito po ay NGO Sa tingin natin, NGO din Pero bakit nila ginagamit yung Interpol? Bakit nila ginagamit yung intelligence? Yung intelligence community? Hindi naman sila ahensya ng gobyerno. Hindi naman sila lehitimong organisasyon na ang talagang trabaho magmanman sa anuman ng mga bagay na may relasyon po sa national security o kaya sa ating peace and order. Although nakakatulong po, pero kung ganito, na ang grupo ay gagamitin sa mga ganitong alingas-ngas, ay hindi po makakatulong yan. Hanap buhay yung po kanila. Hanap buhay po ang kanilang ginagawa. Okay, so patuloy po tayo at sana po ito ay maging aral. Pagkat nangyari lang po ito nung Biyernes, paalis po yung ale. Papunta po ng Malaysia, and then from Malaysia, pupunta ng Thailand. At pagdating sa Thailand, doon siya bibigyan ng trabaho. Naku, ay napakahirap. Wala kang kasiguruhang trabaho. Baka from Malaysia, papunta ng Thailand, pagdating mo sa Thailand, presuhan ang bagsak mo. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live.